Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Aaminin ko na simula sa pagkabata ay naroon ng takot sa aking puso kapag pinag-uusapan ang mga salitang pag-ibig, kasal at pag-aasawa. Siguro'y dahil sa lumaki ako sa isang broken family. Dear Papa Dudut, iniwan kami ng aking ama para sumama sa kanyang kabit, habang si mama naman ay nabuhay ng puro pighati for the rest of her life. Kaya kapag may lalaki akong nagugustuhan ay iniisip ko kaagad kung sakali bang maging mag-asawa kami. Hanggang kailan magiging kami. Isang magandang gabi sa iyo at sa mga avid listeners ng inyong programa. Ako si Marge, isang working woman. Nasa early 50s na ngayon at isa sa mga listeners mo since 2016. Although minsan lang ako nakakapakinig dahil sa 8 to 5 job ko, ay isa pa rin ang iyong programa sa mga paborito kong pakinggan. Nakakaantig kasi ang mga kwentong tinatampok ninyo at nakaka-relate talaga ako. Anyway, tulad ng halos lahat ng mga listeners mo ay ginusto ko ring mag-share ng aking istorya ng buhay na alam kong worth listening naman. Papa Dudut, long time boyfriend ko noon si Don D. Nasa college pa lamang kami ay magkarelasyon na kaming dalawa. Kaya nung magpakasal kami ay sobra talaga ang katuwaan ko. At that time ay buo ang kumpiyansa ko na kami talaga ang tinadhana para sa isa't isa. Nung una ay naging smooth naman ang daloy ng relasyon namin. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unting dumating ang mga pagsubok sa aming relasyon bilang mag-asawa. Siya nga pala, Han, kumusta naman yung pag-a-apply mo sa bangko? Seryosong tanong ko sa kanya habang naghahapunan kaming mag-asawa sa bahay. Si Dondi ang nagluto at nag-prepare ng halos lahat. Siya rin ang gumagawa sa lahat ng mga gawaing bahay dahil noong time na yon ay isa siyang house husband. Nagkataon lang na noong araw na yon ay pinatawag siya for job interview. Marge, hindi successful eh. Hindi ako pumasa sa interview. Malungkot niyang balita sa akin. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa aking asawa. Ganon ba? Di balihan. Meron pa namang susunod na pagkakataon. Sabi ko na lamang sa kanya at sinubukan ko pa ring itago sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Huwag kang mag-alalahan. Ginagawa ko naman ang lahat para magkaroon ng trabaho. Alam ko na mahahanap ko rin yung trabahong para sa akin. Marge, konting tiis na lang. Kapag nakahanap naman ako ng trabaho makakatulong din ako sa iyo. Paniniguro naman niya sa akin. Oo Dondi, naiintindihan kita. Basta palagi mong tatandaan na suportado kita sa lahat ng desisyon mo. Sabi ko naman sa aking asawa. Noong time na yon ay mahaba pa ang pasensya ko kahit na matagal na rin siyang tambay sa bahay. Naranasan ko din kasi noon na matagal ding naging tambay pagkatapos kong graduate.
Siya nga pala nag-text sa akin si Albert. May outing pala sa Corregidor. Pinapaalam ka nga niya Sasama ka ba? Usisa pa niya sa akin. Oo naman, kailangan naroon ako. Sagot ko. Pwede ba akong sumama dyan? Doon di company expense yun at saka exclusive lang yun for employees. Sagot ko naman sa kanyang tanong. Napangiti lamang sa akin ang aking asawa. Ikaw naman Marge. Alam ko naman yun pero kung may time ka minsan outing naman tayo. Dalaw ulit tayo ng Bacolod. Namimiss ko na kasi yung chicken inasal with sinamak ni Tata Delo. Nasasabik niyang sabi sa akin. Anyway, nagkausap kami ni Danica kanina habang pauwi ako. Sinabi ko sa kanya na naghahanap ka pa rin ng trabaho. May nirecommend naman siya sa akin na may opening daw sa call center nila. Bakit hindi ka mag-apply doon? Inform ko sa aking asawa. Marge, alam mo naman na ayaw ko magtrabaho doon. Seryoso niyang sabi sa akin. Bakit, nakakapagsalita ka naman ng English Oo, nakakapagsalita ako pero hindi ako fluent. Sagot niya sa katanungan ko. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa aking asawa. Ayan ka na naman Si Miko nga hindi rin fluent sa English pero nakapagtrabaho sa call center. Dondi, alam ko na hindi naman fluency sa English ang issue mo, kundi yung kawalan mo ng self-confidence. I know kaya na hindi ka pa rin nakakapasok masyado kang kinakabahan sa mga job interviews mo. Ang sabi ko sa kanya. Samantala huminga naman siya ng malalim bago nagpatuloy. Okay, I admit. Pasensya na. Pero bakit ka nga kinakabahan? Wala ka namang dapat na ikahiya. Nakatapos ka naman, may working experience ka na rin naman. At saka paano ka nakapasok doon sa unang trabaho mo kung ganyan ka? Usisa ko kay Dondi. Nakapasok ako doon by chance. Siguro kasi may kamag-anak ako doon. Pero kung wala baka hindi rin ako nakapasok. Nahihiya at nag-aalinlangang sagot niya sa akin. Okay, ang punto rito sana tanggalin mo yung kaba mo sa dibdib mo. Sa tuwing may job interview ka, isipin mo na lamang na dumaraan din sa sitwasyon mo yung mga nag-i-interview sa'yo. At saka bakit ka kakabahan samantalang hindi mo naman sila kilala? Hindi ka naman siguro nila tatanungin ang tungkol sa personal mong buhay. Alam mo Dondi, magtiwala ka lang sa sarili mo. Ganito na lang, para hindi ka kabahan isipin mo na lang na mas magaling ka kesa sa nag-i-interview sa'yo. Payo ko na lamang kay Dondi. Bilang asawa, sinusubukan ko talagang habaan ang aking pasensya. Kasi may pagkakataon talaga na nauubos din ang pasensya ko. At napapa-face palm na lamang ako sa pagiging incompetent ng asawa ko. Samantala, nagpatuloy naman ako sa pangangaral sa kanya. Isipin mo Dondi 3 years ka nang walang trabaho. Kailangan mo nang kumilos, hindi yung palagi ka na lang nasa bahay. Alam ko Marge, hanggat maaari ayaw kong maging pabigat sa'yo. Sige, maghahanap ako ng ibang trabaho pero hindi sa call center. Pasensya na pero hindi talaga akma sa akin yun. Hindi ako madaldal at palakausap. Malungkot niyang sabi sa akin. Kung hindi ka makahanap ng trabaho siguro magnegosyo ka na lang. Ano sa palagay mo? Suhestyon ko na lamang sa kanya. Pwede kaso ano naman ang ininegosyo ko at saka wala pa akong puhunan. Sagot niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Di bibigyan kita ng puhunan. Aaminin kong nawawala na ako ng pasensya sa kanya ng mga sandaling yon. Hindi. Gusto ko ako mismo ang naghirap dun sa ipupuhunan ko sa negosyo. Seryosong wika niya sa akin. Nahulaan ko naman ang ibig niyang sabihin. Matatapakan ang kanyang pride kapag binigyan ko siya ng pera. Kaso Dondi,
saan ka kukuha ng pera wala kang ang trabaho. Medyo naiirita na ang boses ko ng mga oras na yon. Di maghahanap muna ako ng trabaho. Naputol ang kanyang sasabihin ng tuluyan ng mag-init ang ulo ko. Kaso ang tanong kailan? Dondi, kailangan na tayong magsimula ngayon kasi mahirap na ang buhay ngayon. Kung palagi lang tayong plano ng plano pero hindi tayo gumagawa walang mangyayari sa atin. Huwag rin nating masyadong asahan ang kinikita ko. Naiinis na sabi ko sa kanya. Alam ko, pero hindi ko na siya pinagsalita pa sapagkat lalong nag-iinit ang ulo ko. Ayan, palagi na lang sinasabi mo na alam ko. Alam ko pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa yung mga sinasabi ko sa'yo. Ang hirap kasi sa'yo, Dondi, masyadong mataas ang pride mo. Ano ngayon kung sa akin ang galing yung puhunan? Seryosong tumingin sa akin ang asawa ko at saka nagsalita. Ayaw ko naman kasing saluhin mo ang lahat, ang sabi niya. Ngunit kinontra ko yon. Ang sabihin mo bukod sa mataas ang pride mo mahina pa ang loob mo. Natatakot ka lang na kumilos mag-isa. Kung palagi kang ganyan hindi ka aasenso. Ay nako Dondi, ewan ko ba bakit ako nagpakasal sa'yo. May halong pagsisising sabi ko sa kanya. Papadudot, isa sa mga kapintasang napuna ko sa asawa ko ay ang kawalan nito ng kumpiyansa sa sarili. All that time, 3 years na siyang walang trabaho noon dahil sa lack of confidence sa pag-a-apply ng trabaho. Isa pa rin sa kinakaayawan ko noon sa asawa ay ang pagiging mataas ng pride niya. Noong una papadudot ay nakukuha ko pa siyang pagpasensyahan. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unti rin akong napupuno na sa kanya. Dahil doon ay naging madalas na ang pag-aaway namin. Minsan may pagkakataon pang nagsisisi na ako na bakit si Dondi pa ang pinakasalan ko sa halip ng ex kong si Albert. Samantala si Albert ang naging kasakasama ko sa mga problema ko sa buhay. Sa kanya ko binubuhos ang lahat ng sama ng loob ko sa asawa ko. Si Albert naman sa kabutihang palad ay palagi namang nakahandang tumulong sa akin para magbigay ng advice. Simula noon papadudot ay naging close kami ni Albert kesa sa sarili kong asawa. Pero yun ang naging dahilan para unti-unti kaming magkalabuan ni Dondi. Bakit ngayon ka lang? Galit na tanong niya sa akin nang minsang umuwi ako ng late. Siyempre nag-overtime. Naiiritang sagot ko sa kanya. Tumawag ako sa opisina ninyo, nakausap ko si Pearl. Yung timekeeper ninyo, sabi niya sa akin maaga ka raw na nag-out. Tapos ang sabi pa niya sa akin sabay raw kayong umalis ni Albert. Pagbubuking niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng matinding guilt dahil totoo nga ang sinabi niya. Teka, huwag mo sabihin sa akin na nagsiselos ka. Nanunuring tanong ko sa kanya. Pero nagpatuloy lamang si Dondi sa pagkastigo sa akin. Saan kayo nagpunta ni Albert? Sa puntong yon ay umamin ako. May dinaluhan lang kami na party. Si Rizal kasi birthday niya. Nag-celebrate kami doon sa isang resto sa Tomas Morato. Kung ganun pala, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit ka pa nagsinungaling sa akin na nag-overtime ka? Kumpronta niya. Sa puntong yon ay huminga lamang ako ng malalim. Okay, I'm sorry. Sa totoo lang Chris galit na galit ako ngayon. Bakit napapansin ko kasi na parang mas may oras ka pa sa mga kasamahan mo kesa sa akin? Na asawa mo? Nawawalan ka na ng oras sa akin. Ni hindi mo na nga nagagampanan yung pagiging asawa mo sa akin Reklamo na niya sa akin. Pero binalikan ko naman siya. Paanong hindi ko aaksahin ang oras ko sa mga kasama ko puro problema naman ang ibinibigay mo sa akin. Alam mo kung tutuusin, mas gusto ko pang nasa opisina ako kesa narito sa bahay. Bakit? Naasar kasi ako sa pagmumukha mo. Napaka batugan mo kasi. Biruin mo 3 taong ka nang walang trabaho. 3 taong ka nang nakatenga dito sa bahay. Doon di mahiya ka naman sa balat mo. May halong paninising wika ko sa kanya. Naghahanap naman ako ng trabaho
Nagkataon lang na hindi ako natatanggap, katwiran niya. Kasi hindi ka qualified, tahasan kong sabi sa kanya. Nag-init na ang ulo ni Dondi sa narinig niya mula sa akin. Sumusobra ka na sa panlalait mo sa akin ha. Alam mo Marge, nagtitimpi lang ako sa'yo. Hetong tatandaan mo. Magkakaroon lang ako ng trabaho, isasaksak ko sa bunganga mo yung perang kikitain ko. Go, gawin mo. Hindi yung puro dakdak ka. Hamon ko pa sa kanya. Hayop ka? Wika niya habang akmang sasampalin ako. Pero pumalag ako at nasalo ko ang kanyang kamay bago pa dumampiyon sa mukha ko. Sige, saktan mo ko, Dondi, sige. Hindi ako natatakot sa iyo. Kaya kitang labanan. Banta ko pa sa kanya. Mayabang ka kumo may trabaho ka? Naibulalas niya sa akin. Pues magtrabaho ka para makapagyabang ka rin. Balik ko naman sa kanya. Hetong tatandaan mo. Maaring wala akong trabaho sa ngayon pero wala ka pa rin karapatan na lait-laitin ako kasi asawang pa rin ako. Ako pa rin ang haligi ng bahay na ito. Kaya ikaw, dahan-dahan ka sa mga pananalita mo sa akin. Kasi kapag napikon ako sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na putulin niyang matabil mong dila. Galit na wika niya sa akin. Papa Dudut, aaminin kong nakaramdam ako ng takot sa aking puso pagkarang makita ko ang galit sa aking asawa. Sa sobrang galit niya ay parang handa na siyang pumatay ng tao noong sandaling yon. Samantala hindi lang yon ang naging pag-aaway namin ni Dondi. May pagkakataon na nahuli niya akong ka-text si Albert at nabasa niya ang ilang text message sa akin ng kaibigan ko. Although simpleng kwentuhan at kumustahan lang yon, ay nagalit na sa akin ang asawa ko. Inakusahan niya akong nangangaliwa. Siyempre pinagtanggol ko ang aking sarili. Magkaibigan lang kami ni Albert. Concern lang siya sa akin. Giit ko sa kanya. Talaga concern? Hindi ako naniniwala. Galit niyang wika sa akin. E di wag kang maniwala. Balik ko sa kanya. Pagkatapos ay pilit ko pa rin kinukuha mula sa kanya ang cellphone ko. Akin na nga yan. Ano ba? Akin na yan sabi. Sigaw ko pa sa kanya. Agad namang ibinigay ng asawa ko ang aking hinihingi pero isang pagbabanta ang kanyang binitawan. Etong tatandaan mo Marge. Oras na malaman kong pinagtataksilan mo ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. At sa hayop na Albert na yon. Papa Dudut, doon na nagsimulang manlamig ako sa aking asawa. Yun nga lang ay naging hudyat yon para magselo si Dondi. Inaamin ko Papa Dudut na noong mga panahong yon ay nawawalan na ako ng pagmamahal sa asawa ko. Habang nababaling ko kay Albert ang pagmamahal ko. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para huwag magtaksil sa asawa ko. Kaso Papa Dudut, nabigo akong pigilan ang mga nararamdaman ko para kay Albert. Samantala isang araw ay muli kaming nag-away ni Dondi dahil sa selos. At yun ang naging hudyat para masira ng tuluyan ang aming pagsasama. Hindi ka ba nagsasawa ha Dondi? Palagi na lang tayong nagtatalo. Ang sakit na sa ulo. Paano ba naman kasi masyado kang sensitive? Masyadong mataas ang pride mo. Kung tutusin wala namang masama sa tanong ko ha. Tinanong ko lang naman sa iyo kung may bala ka pang magtrabaho. Kumpronta ko sa aking asawa isang araw. Para kasing pinapalabas mo na ayaw kong magtrabaho. Marge, naghahanap naman ako hindi ba? Kaso masyadong mailap ang swerte. Katwiran niya. E paano hindi ka suswertehin masyado kang walang kumpiyansa sa sarili mo? Dondi, ilang taong ka nang walang trabaho. Ilang taong ka na nag-a-apply. Ilang kumpanya na ang in-applyan mo. Pero walang nangyayari. Dondi, hirap na akong akuin lahat ng responsibilidad dito sa bahay. Kailan ka ba kikilos? Kailan? Giit ko sa kanya. Marge, hindi mo alam kung gaano ako naghihirap sa paghahanap ng trabaho. Halos araw-araw na nga akong umaalis, hindi ba?
Halos hindi na rin ako makakain dahil sa mga nakakahilong job interviews na yan. Heto namang mga nasa HR masyadong mapanghusga. Akala mo kung sinong matatalino. Akala mo kung sino silang magagaling. Kaya muhing-muhi ako sa mga taong yan eh. Paliwanag naman niya sa akin. Ngunit agad kong kinontra yon. Hindi nila kasalanan yun, Dondi. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Kung ako kasi sa'yo, tanggalin mo yung mga kaba mo sa dibdib mo. Walang magagawang maganda yan sa'yo. Magtiwala ka sa sarili mo. Wika ko sa kanya. At saka pwede ba kung ayaw mo na ng ganitong mga away? Sana tanggalin mo na yung pagiging seloso mo, Dondi. Hindi ako nangangaliwa sa'yo at wala kaming ginagawang masama ni Albert. Magkaibigan lang kaming dalawa. Insist ko. Hindi ko lang kasi maiwasang magselos. Lalo na't masyado kayong close na dalawa. Bukod pa ron parang mas may time ka pa sa kanya kaysa sa akin. Pakiramdam ko tuloy mas mahalaga siya kaysa sa sarili mong asawa. Katwiran niya na siyang nagpainis sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam mo Dondi, ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Ang dami mong insecurities. Ang daming gumugulo sa isipan mo. Kaya tuloy nagiging paranoid ka at hindi ka makaabante sa buhay mo. At dahil sa asawa mo nadadamay na ako sa iyo. Iyon ang pagbuhos ko ng sama ng loob sa kanya. Okay, hindi na ako mag-iisip ng masama tungkol sa iyo. Hindi na ako magiging seloso. Hindi ko na kayo papakialaman ni Albert. Seryoso niyang wika sa akin bago niya napagpasyahang matulog na lamang sa sala sa halip na tumabi sa akin. Papadudot nagpatuloy sa pagkasira ang relasyon namin ni Dondi bilang mag-asawa. Hindi ko kagustuhan yon. Pero yun mismo ang nangyayari sa amin. Hindi ko na rin mapigilan ang pagtataksil ko sa asawa ko kasi mahal ko na noon si Albert. Kaya pinagpatuloy namin ni Albert ang bawal na pag-ibig namin habang si Dondi naman ay patuloy sa pagwawalang bahala sa buhay naming mag-asawa. Kaya papadudot, at that point, pinagsisihan ko na ang naging desisyon ko na si Dondi ang pinili kong mapangasawa sa halip na si Albert. Papadudot nagpatuloy sa ganong setup ang relasyon namin ni Dondi. Away dito, away doon. Pinagpatuloy ko pa rin ang pakikiapid kay Albert na ng mga panahong yon ay mahal na mahal ko na. Pero nagsasawa rin ako sa ganong setup kaya isang araw isang desisyon ang aking ginawa na siyang tumapos ng lahat sa amin ng aking asawa. 5:00 pa lamang ng umaga, nag-impake na ako ng mga gamit ko habang tulog pa si Dondi. Ngunit napaaga noon ang gising ng asawa ko at tumambad sa kanyang bagaheng dadalhin ko paalis. Marge, anong ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni Dondi sa akin habang tinuturo ang mga luggages na nasa sala. Pero hindi ako kumibo at sa halip ay inisa-isa kong ilabas sa mga bagahe ko. Marge, kausapin mo naman ako. Bakit ka ba ganyan ha? Ano bang problema? Pagmamakaawa niya sa akin. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Tinatanong mo kung anong problema ko? Pues oo, may problema nga ako at ikaw yon. Natulala lamang si Dondi sa sinabi ko. Para bang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas noon sa kanyang bibig. Alam mo Dondi, matagal na akong napupuno sa iyo. Hanggang ngayon kasi hindi ko alam kung ano bang direksyon ang gusto mong tahakin. Dondi, hindi ko alam kung ano ba talaga ang balak mo sa buhay natin. Sa 4 na taon natin bilang mag-asawa, hindi kita kinikitaan ng pag-asenso. Paurong ka. Wala akong katiyakan sa iyo. Katwiran ko sa kanya. Marge, pasensya ka na. Tanging nabanggit niya sa akin ng sandaling yon. Ano ba talaga ang plano mo sa buhay mo? Sa buhay natin? Seryosong tanong ko sa aking asawa. Magkatrabaho lang ako, tinitiyak ko sa iyo. Ngunit pinutol ko na ang kanyang sasabihin
dahil pagod na akong makarinig pa ng paliwanag mula sa kanya. Tinitiyak na ano? Dondi, walang katiyakan yung magiging buhay natin kung palagi kang ganyan. Dondi, ilang beses mo nang sinabi sa akin na kapag nagkatrabaho ka gagawin mo ang lahat para umasenso, kaso 3 taon na ang lumipas. Kinakitaan ka ba ng pag-asenso? Hindi. Sa totoo lang, Dondi, nagsisisi ako ngayon kasi ikaw pa ang pinakasalan ko. Kung maibabalik lang sana ang panahon at nalaman ko kaagad kung anong ugali mo, malamang hindi kita pakakasalan, ang sabi ko pa sa kanya. Nagduda naman sa akin ang aking asawa. May gusto kang puntuhin, Marge, ano yun? Gusto mo ng derechahan? Pues, dederechahin na kita. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Tahasang sagot ko sa kanya. Bakit, dahil ba kay Albert? Kompronta niya sa akin. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay pinagtapat ko na sa kanyang lahat. Oo, dahil kay Albert, Dondi, ngayon ko lang na-realize na mas mahal ko pala siya kesa sa'yo. Kaya heto ako ngayon. Pinagsisisihan ko na ikaw ang pinili kong mapangasawa. Sasampalin sana ako ng aking asawa pero lalo lamang akong naghamon. Sige, saktan mo ako. Ano, bakit hindi mo gawin? Sa panduduro ka lang magaling, Dondi. Pero sa halip na ituloy ang pagsampal sa akin, ay umiyak na lamang siya sa aking harapan. Bakit ka ba ganyan sa akin? Gusto ko lang kasing itama ang lahat, Dondi. 4 years kasi akong nagpakatanga sa'yo. Nagtiyaga ako sa'yo sa pag-aakalang magbabago ka rin. Pero ano, wala kang pinagbago. Alam mo, Dondi, ang laki ng pagkakaiba ninyo ni Albert. Siya matalino na, malakas ang kumpiyansa sa sarili at merong konkretong plano sa buhay niya. Ikaw wala. Ang tanging ginagawa mo lang humilata rito sa bahay. Paliwanag ko sa kanya. Hindi ko kasalanan na hindi matanggap sa trabaho. Yun naman ang bulong niyang katwiran. Sino ang sinisisi mo, ako? Doon din naman. Kahit sang anggulong tignan, nasa iyo ang mali. Alam mo na pala ang kakulangan mo, bakit hindi mo i-improve ang sarili mo? Ang problema kasi sa iyo, Dondi, bukod sa mahina ang loob mo, palaasa ka. Wala talaga akong kinabukasan sa iyo. Kaya ngayon pa lang ay aalis na ako. Yun na ang huli kong desisyon, Papa Dudut. Marge, please, wag. Halos magmakaawa sa akin noon ang aking asawa. Dondi, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi niya tayo binigyan ng anak. Kasi kung nagkaanak pala tayo, tiyak na malaking problema kasi lalo tayong maghihirap. Bukod doon ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan ng anak natin kung ganyan ang ugali ng tatay niya. Napaka-irresponsable, sabi ko pa sa kanya. Pagkatapos nito, ano? Magsasama na kayo ni Albert? Halos mawasak na ang puso ng asawa ko ng sandaling yon. Oo, Dondi, magsasama na kami ni Albert. Naibulalas ko pa sa kanya. Taksil ka, Marge. Nagtitimping sabi niya sa akin. Oo, nagtaksil ako sa iyo, Dondi. May relasyon kami ni Albert last year pa. Pagtatapat ko sa kanya. Kaya hiwalayan mo na ako, palayain mo na ako. Pagkatapos noon ay sinauli ko na sa kanya ang wedding ring na suot ko, Papa Dudut. Hindi rin ako napigilan ni Dondi na umalis sa aming bahay. Doon ay nagsama na kami ni Albert at nagturingan kami bilang mag-asawa. Pero masyadong nasaktan noon ang asawa ko sa ginawa ko kaya gumawa pa rin siya ng paraan para bumalik ako sa kanya. Katulad na lamang isang araw. Marge, mahinang tawag niya sa akin. Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni Albert. Nag-aalalang sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kahit na makita pa niya ako. Marge, asawa pa rin kita sa mata ng batas. Kaya may karapatan pa rin ako sa iyo. Sagot niya sa akin. Bakit ka ba naparito, ha? Doon din nakikiusap ako. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay namin ni Albert. Mahinahon kong pakiusap sa kanya. Minahal mo ba ako noon, Marge? Tanong niya sa akin. Minahal kita, Dondi, kaya nga pinakasalan kita. Nang makasal tayo,
Inunawa kita. Inalagaan kita. Hinabaan ko ang pasensya ko sa iyo. Naging mabait ako sa iyo, Dondi, kaso inabuso mo ko. Kahit na anong klaseng pag-unawa ang gawin ko nanatili kang palaasa sa akin. Nagbingi-bingihan ka sa mga payo ko sa iyo. Nagbulag-bulagan ka sa pagtuturo ko sa iyo ng tamang daan. Hindi mo pinahalagahan ang pagmamahal ko sa iyo. Kaso Dondi, tao lang ako. Napupuno rin ako. Sinagad mo masyado ang pasensya ko kaya heto sumuko na ako. Kung tutusin ako ang kawawa kasi ako ang naghirap sa pagtataguyod ng pagsasama natin. Ikaw, sumakay ka lang sa agos. Wala kang ginawa. Ni hindi mo man lang ako tinulungan. Kaya hindi mo ako masisisi ngayon, Dondi, kung umayaw na ako sa iyo. Pagod na kasi akong magdala sa iyo. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Nanatiling nakatingin lamang sa akin ang asawa ko at walang imik. Malaki rin ang pagkakasala ko sa iyo, Dondi, kasi nagtaksil ako sa iyo. Nakipagrelasyon ako kay Albert 1 taon pagkaraan nating maikasal. Hindi namin nakalain na sa simpleng pagkakaibigan namin sa loob ng opisina mauuwi sa pag-ibig. Dondi, mahal na mahal namin ni Albert ang isa't isa. Kaya heto, kahit na bawal nagsama pa rin kami. Kay Albert ko kasi nakita ang kaligayahan ko. Dondi, sana maintindihan mo ko. Sana mapatawad mo ko. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kasakit tong ginawa mo sa akin. Anang ng asawa ko habang pinipigilan niyang umiyak. Dondi, hindi man ako ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan alam ko at tumaasa ako na may makikita ka pang babae na mas nakakahigit sa akin na pwedeng magbigay sa iyo ng kaligayahang hinahanap mo. Basta tandaan mo na magtiyaga ka lang na maghintay at darating din siya. Sabi ko na lamang sa kanya para maibsan naman kahit kaunti ang sakit na nararamdaman niya at kahit papaano magkaroon pa siya ng pag-asa. Sige, pinapalaya na kita. Kung nagtaksil ka man sa akin, pinapatawad na kita. Ikaw naman sana mapatawad mo rin ako sa mga pagkukulang ko sa iyo. Alam kong hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. Hindi kita pinahalagahan. Hindi kita napasaya sa piling ko. Sana lang sa pagkakataong ito hindi ka na nagkamali sa desisyon mo. Sana maging masaya ka sa piling ni Albert. Yun na ang pinakahuling sabi ni Dondi sa akin. Papa Dudut, doon na tuluyang sumuko sa akin si Dondi. At kahit kailan ay hindi na niya ako ginulo pa. Hinayaan na lamang niya akong mamuhay kasama si Albert. Lumipas ang ilang taon at naging masaya ang pagsasama namin ni Albert at nagkaanak kami ng kambal na lalaki. Pero sa pagdaan ng panahon ay ginimbal ulit ako ng isang pagsubok. Namatay sa aksidente si Albert at isa yon sa mga bahagi ng buhay ko na halos sumuko na ako. Masakit yung nangyari sa akin at may pagkakataong napapaisip ako na baka karma yon sa mga ginawa ko kay Dondi. Pero sa awa ng Diyos ay naka-move on din ako sa tulong ng mga anak ko. Samantala 7 taon ang lumipas ay hindi ko ine-expect na magkakasalubong ulit ang landas namin ng dati kong asawa. Masaya niyang binalita sa akin na may trabaho na siya at kahit papaano'y umasenso na ang kanyang buhay. Papa Dudut, masaya ako sa naging transformation ng asawa ko. Hindi na siya tulad ng dati na walang kumpiyansa sa kanyang sarili. Ngunit ang kinakalungkot ko, wala na yung Dondi na masiyahin, malambot at sweet dahil noong panahong nagkita ulit kami ay isang matigas na Dondi ang humarap sa akin. Hilom na rin ang sugat dulot ng ginawa ko sa kanya at masasabi kong masaya na siya sa buhay niya. Pero Papa Dudut, inaamin ko na mula noong magkita ulit kami ay muli kong naramdaman ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Yun nga lang ay huli na ang lahat dahil wala nang pagmamahal pang natitira sa akin si Dondi. Kaya wala akong choice noon kundi ang tanggapin na hanggang magkaibigan na lamang kami. Samantala bago siya lumipad patungo ng New Zealand ay nagkaroon pa kami ng pagkakataon na magkasama. Sinabi niya sa akin na wala na siyang balak na ipa-annulled ang kasal namin. At ganun din naman ako. Buo na rin ang desisyon niya na hindi na rin siya mag-aasawa at itutuon na lamang
sa mga pamangkin niya ang atensyon niya. At yun nga Papa Dudut, lumipad din siya patungong New Zealand at doon ay namuhay na siya ng masaya at sagana. Ang huling balita ko na lamang sa kanya through Facebook ay nagtayo siya ng negosyong mini grocery sa Oakland at masayang masaya siyang kapiling ang mga magulang niya. Bagamat nanghihinayang ay nagpapasalamat na rin ako sa Diyos. Dahil sa wakas ay masaya na si Dondi. Sa kabilang banda ay masaya na rin ako sa buhay kapiling ang dalawa kong anak. Pero Papa Dudut, hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Dondi. Pero hindi na ako umaasa pang magkakabalikan kaming dalawa. Siguro ay may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ito sa amin ni Dondi. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko Papa Dudut. Sana'y kapulutan ng aral itong kwento ng buhay ko. Maraming salamat sa lahat ng staff ng Papa Dudut Stories. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marge. Sabi mo sa unang bahagi ng iyong sulat na natatakot kang magmahal dahil iniisip mo agad kung hanggang kailan magiging kayo ng taong pakakasalan mo. Nangangamba ka na baka matulad ka lang sa naging istorya ng iyong mga magulang na naghiwalay dahil nawala ng pagmamahal sa isa't isa. Pero iba naman ang nangyari sa inyo ni Dondi. Ikaw mismo ang nawala ng pagmamahal sa asawa mo dahil sa iba't ibang kadahilanan. Palagi mong nakikita ang imperfections at mga pagkakamali ng iyong asawa, siguro dahil sa na-feed up ka na rin ng kawalan ng plano niya sa buhay. O maaaring nakafocus ka na kasi sa atensyon mo kay Albert na para sa iyo ay perfect kesa sa iyong asawa. Ganon pa man ay nakakalungkot dahil dalawang lalaki ang nawala sa iyo, si Dondi at si Albert. At hindi na rin kayo nabigyan ng pagkakataon na mag-asawa ng second chance dahil mismong si Dondi na rin ang sumuko sa iyo. Ngunit kahit na nawala sila sa buhay mo ay natuto ka pa rin bumangon at makapag-move on sa mga nangyari. Kaya okay na rin kahit papaano dahil maayos na rin ang kanya-kanya ninyong buhay. Kaya para sa iyo Marge, stay strong. Kung mahal mo pa rin ang iyong asawa, sige lang. Malay natin, sa pagdaan ng araw ay gumawa ng paraan ng tadhana para pagtagpuin ulit kayong dalawa. Muli maraming salamat sa iyong totoong kwento ng buhay and God bless. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa aming horror stories narrated by Jason Steele at ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay meron po tayong pinamimigay na cash prize sa isang lucky winner na tumututok po sa Papa Dudut Family YouTube channel. Kung paano, mag-subscribe po kayo at manood. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.